Hello mga ka-caretaker! Maraming ang ganap sa maghapong ito pero syempre magwawalis muna kami. Umulan nga kagabi at kaya naman kanina pagising namin itambak ang aming walisin sa kabilang mangga. Sa bandang iyon nga ay doon kami natagalan sa aming pagwawalis. At dahil nga may pasok ngayong araw ang aming mga anak ay ayan at ako'y tumigil na sa aking pagwawalis para sila naman ay asikasuhin. 6:30 na nga nang ako ay tumigil sa aking pagwawalis at pagdating ko sa aming kwarto ay tulog pa rin ang aking mga bulilit. Napuyat nga sila kagabi dahil pawala-wala ang kuryente. Ang init pa naman kaya todo paypay na naman ako. Mag-aalas 10 na nga nang magkaroon ulit ng kuryente kaya napuyat na naman kami. Nakasanayan na kasi namin na maagap matulog at alas 8 nga ang pinakamaagap namin natulog. Naiwan nga ang aking asawa kanina dahil nga marami pa siyang wawalisin. Madali lang naman gisingin ang aking mga anak at pagkagising nga nila pinakain ko na agad sila para sila ay makaligo na. Nang mga oras nga na yan, hindi pa ako nakakapagsuklay, hindi pa ako nakakapaghilamos pero syempre anak mo na ang unahin ko. Ganyan tayong mga nanay na kahit hindi makapag-ayos sa sarili ay okay na basta't ang anak ay malinis. Natatawa nga ako sa aking anak na lalaki dahil binibiro ko na kung gusto niya ay ayusan ko rin siya ng buhok. Aayaw naman niya dahil boy nga daw siya. Naka-t-shirt nga lang sila dahil nga para hindi masyado mabanas. Pagkatapos ko nga naayusan ng buhok ang aking anak at ayan ihahatid ko na sila sa school. 7:20 na nga niyan at paalis na kami pero ang aking asawa ay hindi pa rin tapos sa kanyang pagwawalis. Pagkahatid ko nga sa aking mga anak ay kumain na kami mag-asawa at ayan gumagawa na ulit siya. Marami na nga ang mga natanggal na salamin kaya ayan at pinalitan ng bago ng aking asawa. Mabuti na nga lang at kahit papaano ay marunong din naman mag-ayos-ayos ang aking asawa ng mga ganayang bagay. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa panonood. Buhay caretaker!